Mga kaibigan, no, nabasa ko ang mga comment ng ating mga viewers at sabi nila natutuwa daw ang China, no, sa mga nangyayaring awayan, kaguluhan ng gobyerno o ng pamahalaan ng mga politiko dito sa ating bansa. Dahil syempre mga tol, dahil nga ang mga Pilipino ay may kanya-kanyang pinapanigan, 'di ba? Nagkakaroon ng pagkakahati-hati o pagkakawatak-watak. Sa madaling salita, walang kapayapaan mga tol. No, walang kapayapaan. At nakikiusap mga tol ang ating mga sundalo o ang Armed Forces of the Philippines na wag na silang idamay, no, sa mga awayang politika na yan mga tol, dahil nananawagan ang dating presidente na si Rodrigo Duterte mga tol sa mga sundalo na wag na daw nilang suportahan, o parang sinasabi niya ay mag-withdraw na kayo ng support, no, sa presidente ngayon. Kasi napanood ko yung isang video ni Duterte, no, sabi niya hanggang kailan kayo o hanggang kailan ninyo poprotektahan ang isang presidenteng adik, no? Not exact word pero yun ang sinasabi niya mga tol. Kaya ngayon nananawagan ng ating mga kasundaluhan at ang pakiusap nila ay wag na silang idamay, no, sa mga issue ng politika. Yan ang ating panonoorin ngayon. Bibigyan natin to ng reaction video at commentary. Samahan ninyo ako mga kapatid bilang isang mga Pilipino. Sana, no, wala sa inyo ang pumapanig sa kahit na sino man sa kanila mga tol. Marcos man yan o Duterte. Dapat tayo ay nakatuon sa kalagayan ng ating bansa na talagang humaharap sa napakaraming problema na dapat mas tutukan ngayon ng ating gobyerno. So wag na natin patagalin to. Panoorin na natin to mga tol. Ryan, ano yung posisyon ng AFP sa panawagan ni dating Pangulong Duterte? Wag idamay sa politika ang Armed Forces of the Philippines. Yun. Ito ang tugon ng Sandataang Lakas sa panawagan ng dating Pangulo. Biruin mo, no, si dating President Duterte, tapos na siya eh. 'Di ba? Ngayon, dapat tahimik na lang siya mga tol kasi tapos na siya eh. Maganda na yung maganda na yung pagwawakas niya eh. May mga napapanood nga ako mga nagsasabi sa comment section sa mga social media na Marcos resign, ibalik si Tatay Digong. Pwede ba namang mangyari yun, 'di ba? Hindi naman ganoon ang sistema ng gobyerno natin mga tol eh. Hindi naman kayo pwedeng maglagay diyan ng isang civilian, kasi civilian na lang siya ngayon mga tol. Wala na siyang katungkulan sa gobyerno eh, 'di ba? Hindi ka pwede basta-basta maglagay ng kung sino man yung gusto ng taong bayan, ilalagay mo doon, 'di ba? Maraming mga nakahilerang posisyon diyan na papalit kung sino man yung pwedeng pumalit. Pero bakit naman magre-resign si PBBM, 'di ba? Ba't niya naman gagawin 'yun? Tuloy natin. Ayaw patulan ng Sandataang Lakas ng Pilipinas ang mga pahayag ng dating Pangulo. Kagabi, nagsalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon, gaya ng umano'y fractured governance. Paano hindi magkakaroon ng fractured governance mga tol? Ang dami-daming gulo, nag-aaway-away, nagkakapersonalan, di ba? Nagkakaroon ng kung ano-anong personal interest mga tol na hindi naman dapat yung tinatalakay. Napakaraming hinaharap na problema ng bansa di ba? Pagsuporta sa umano'y presidente na adik. Isa pa yon, di ba? Kumbaga parang ang panawagan dito, not direct na panawagan, wag na ninyong suportahan yung presidente, pero hanggang kailan ninyong susuportahan ng presidenteng adik? Na sa ibang mga press conference naman din niya mga tol, sinasabi, ito public naman yan mapapanood naman natin Sinabi naman din ni dating Pangulong Duterte na wala naman daw sa listahan ng PIDEA si Marcos, di ba? Wala naman daw mga video talaga. Mga ganong mga bagay mga tol. So hindi mo alam kung anong paniniwalaan mo din doon sa mga sinasabi niya no? Sa mga nangyayari sa bansa ngayon, ang AFP lang umano ang makakasolusyon, kaya hinamon pa ng dating Pangulo ang AFP dahil sila daw ang dapat magprotekta sa konstitusyon. Ayon kay Colonel Francel Margalet Padilla, tagapagsalita ng AFP, na mananatiling non-partisan ang Sandataang Lakas ng Pilipinas. Which is good job.
'Di ba? Ang mga sundalo ang dapat protektahan nila mga tol, yung ating bansa at marami silang kinakaharap na problema ngayon. Pero kung makikisali pa sila rito sa awayang politika na to, may makikinabang lang ang mga personal interest mga tol. May makikinabang. Syempre may magbe-benefit dito mga tol. Alam na natin 'yon mga kapatid. Kapag nangialam sila diyan, halimbawa mag-withdraw sila ng suporta nila sa presidente, 'di ba? May magbe-benefit doon, which is dapat hindi ganoon 'di ba? Hindi ganoon mga tol. Gaya ng naunang sinabi ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr., mananatili silang nagkakaisa at profesional. Our armed forces is united and professional. Yun. So with all of these things, sir, we respectfully request that we are shunned away from political issues. Anya, hindi na kailangang magkaroon ng loyalty check sa sandataang lakas ng Pilipinas sa bansa. At yan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo. Balik tayo. So ito mga tol, panoorin naman natin to mula sa UNTV pa rin dahil ang AFP o mga sundalo mga tol ay sumusunod no sa chain of command sa gitna ng bangayan sa politika. Ayon dito sa report mga kapatid doon, nagpaalala ngayon ang hepe ng Armed Forces of the Philippines sa mga sundalo na sumunod lamang sa chain of command at patuloy na ipagtanggol ang batas na umiiral sa bansa bilang pagtalima sa kanilang tungkulin. Ginawa ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang pahayag sa gitna ng nangyayaring mainit na bangayan sa politika na nangyayari ngayon sa bansa, mga tol. Etong mga sundalo natin, mga tol, may kinakaharap din sila, no? Bukod sa mga rebelding nakakalaban nila, yung mga bansang gustong manakop sa ating soberanya. Kung maikialam pa sila at maikisali pa sila sa bangayan sa politika, wala mangyayari sa Pilipinas, mga tol. Ryan, ano ang mahigpit na bili ni General Browner sa ating mga sundalo sa gitna ng magulong usapin ngayon sa politika? Ella, maging professional at mahusay. Ito ang mensahe ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa mga sundalo ngayong umaga sa Camp Aguinaldo sa paglulunsad ng 18 araw na campaign to end violence against women. Aniya sa mga nangyari sa mga nakalipas na araw na nagpayanig sa mundo ng politika sa bansa, bilang mga sundalo, hindi dapat sila nagpapatinag sa mga ganitong pangyayari. Tama. At hindi dapat maapektuhan ng masama. Kailangan lang aniyang ipaalala sa sarili ang panata ng bawat isa nang pumasok sa serbisyo at dapat hanggang ngayon ginagawa pa rin ang panatang iyon. 'Di ba? Meron nga silang kasabihan, bayan muna bago sarili. So itong mga sundalong to, hindi sila dapat magpa-apekto sa kanilang mga emosyon, 'di ba? Minsan nga binibira na sila ng China, hindi nila sinusunod ang emosyon nila kahit alam naman natin mga tol, napipikon at nagagalit na yung mga yan pero hindi nila sinusunod yung emosyon nila bagkus nagiging professional pa rin sila. So sa mga ganitong awayan sa politika, pag maikisali sila at magkakaroon ng withdrawal of support sa kanilang commander-in-chief, kanino sila papanig? Sino ang magdidiwang? Sino ang magsasaya? Di ba? Sino ang magdidiwang? Sino ang magtatagumpay, mga tol? In that vow, sinabi po natin that we vow to defend the Constitution of the Philippines. No? Yeah. That means that we have to follow the chain of command. So sinabi natin, we are loyal to our country, we are loyal to our flag, we are loyal to our organization, and we are loyal to the Constitution. Tapat, loyal sila mga tol sa bansa, sa ating bansa, sa flag, sa constitution, sa batas. Hindi sa kung sino mang nananawagan at kung sino mang nakaupong presidente o nakaupong Pangulo, mga tol. Kung nakikita nilang naayon pa rin naman sa batas, mga tol, at naayon pa rin naman sa konstitusyon, di ba? Walang dahilan para magkagulo Ibig sabihin, Anya, dapat tapat ang AFP sa otoridad na naaayon sa batas, hindi dapat tapat sa tao, kundi Tama. sa posisyon ng isang otoridad. Naka yung loyalty nila sa posisyon, hindi sa kung sino mang apelido yan. Para maiwasan ang magkaroon ng kalituhan ng mga sundalo, Anya,
dapat manatili lamang na maging tapat sa kanilang panata na ipagtanggol ang saligang batas. Samantala, formal nang nag-request ang NBI sa social media platform na Facebook para i-preserve ang mga video ni Vice President Sara Duterte Naku po. sa nakalipas na weekend para Naku po. magamit na ebidensya sa kanilang ginagawang investigasyon. Ang problema kasi yung mga nangyayari ngayon kay VP Sara, may kinakaharap na nga siya mga problema niya na dapat niyang sagutin, 'di ba? Kasi kung naaalala ninyo mga tol, 'di ba? Hindi lang naman si Vice President Sara Duterte ang nagkaroong mga problema na sa presidente, 'di ba? Yung nakaraan magkalaban din ang Vice President at Presidente si Leni Robredo sa si Duterte, mga tol. 'Di ba nagbabangayan din silang ganyan. Pero dito mga tol, makikita mo kasi medyo may malayo talaga yung attitude nilang dalawa. Yung isa medyo malumanay lang. Sabi natin bumabanat at bumibira din, 'di ba? Pero etong isa kasi matindi mga birahan eh. Biruin mo may kinausap na daw siyang hitman. Yun ngayon ang iniimbestigahan mga tol. Sino yung hitman na yun na kinausap niya na posibleng bibira sa kay BBM at kay Lisa Marcos kapag may nangyari sa kanya, no? Yun ang inaalam ngayon nitong NBI mga tol. At yan muna ang latest mula. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan kasi mga tol no? Hindi kinakaya ni VP yung emosyon niya no? Masyado siyang nadadala sa emosyon niya mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo sa mga balitang to na ating pinanood? Pwede kang magbigay ng komentaryo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.